nakatira sa number 34 Union Extension, Culiat, Quezon City sa ika-18 ng Oktubre 2023 sa San Isidro Labrador Parish, Phelan Drive, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Si Timothy Patrick de los Reyes Lim, 32 years old, nakatira sa Block 6, Lot 3, Unit G, Jade Street, UP Professor Subdivision, Quezon City, ay ikakasal kay Monica Elaine Duenas Cruz, 30 years old, nakatira sa Lot 28, Block 12, Hamburg Street, Mercedes Village, San Miguel, Pasig, sa ika-25 ng Nobyembre 2023 sa Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, Broadway Avenue, New Manila, Quezon City. Si Raymark P. Eman, 31 years old, nakatira sa Macopa Street, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Sheila May Cononizado, 29 years old, na nakatira sa Macopa Street, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City sa ika-15 ng Disyembre 2023 sa Santo Domingo Parish, Quezon Avenue, Quezon City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin, para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipanagkakaloob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring, ilaan ng kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Please be seated for a while.
Magandang hapon po sa lahat. Ngayon po ay ang ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At ang tema ng ating pagdiriwang ay paglilingkod sa Panginoon sa ating pamumuhay. Sa Panginoon, ang pagtugon ng oo ay hindi sapat. Nararapat na ito ay may kasabay na pagkilos. Sa talinghaga ng 2 anak, ang siyang tumupad sa kagustuhan ng kanyang ama ay ang tumugon ng hindi sa umpisa, subalit sa bandang huli ay sumunod din sa utos ng kanyang ama. Mayroon tayong mas mabuting halimbawa kay Jesus na hindi lamang sumagot ng oo sa kagustuhan ng ama, bagkus ay tinupad ito. Siya ang perpektong oo para sa ama. Sa Eukaristiyang ito, ipanalangin nating tayo nawa ay tumulad sa halimbawa ni Jesus at mamuhay bilang matapat na Kristiyano. Mga taong patuloy na namumuhay ayon sa pananampalatayang ating ipinahahayag. Ngayong Oktubre, ipinagdiriwang din natin ang buwan ng Rosaryo at ng mga misyon. Ito'y isang paalaalang tayong lahat, hindi lamang ang mga misyonero ang tinawag upang ipakalat ang mabuting balita at dasalin ang rosaryo para sa kapayapaan sa mundo, pagbabalik loob ng mga makasalanan at kaligtasan ng mga kaluluwa. Nawa, ang Eukaristiyang ito'y mapag-alab ang ating mga puso na may pagsisigasig para sa mabuting balita at pag-ibig para sa Santo Rosario. Tumayo na po ang lahat at ating simulan ang banal na Eucharistia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagkakatapon sa kanila sa Babilonia, dumaing ang mga Israelitang sila'y pinarurusahan sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sa gayon, muling ipinahayag ng propetang si Ezekiel sa ngalan ng Diyos ang prinsipyo ng personal na pananagutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon: marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain, wagas mong pag-ibig sa'kin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa'kin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa'kin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa'kin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa'kin. Sa kanyang pakumbabang pagsunod sa kalooban ng Ama, si Jesucristo ay siyang ganap na oo, sa paanyaya ng Amang magsikap para sa ikapagtatatag at ikapagpapalawak ng kaharian. Kaya nga, siya ang ating perpektong halimbawang moral, gaya ng pahayag ni San Pablo sa mga tapat na mananampalataya ng Filipos at sa atin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kaniyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayaw ko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon, Father. Sa isang araw, ilang beses pong nagbabago ang inyong desisyon. O sa isang oras, ilang beses po kayong nagbabago ng desisyon. Parang sa panahon po natin ngayon, parang napakadali na magbago ng desisyon, magbago ng gamit, magbago ng kaibigan, magbago ng kung ano-ano pa. Kahit sa pananaw, nagbabago din. Parang sinasabi sa atin, 2 punto. Yung pagbabagong para sa ikabubuti at yung pagbabago na kung hindi tayo magiging mabusisi, maingat sa ating pagkilatis, sa ating discernment, ito'y magdadala sa atin sa kapahamakan. Una, nandun yung pag-asa na tayong lahat pwedeng magbago. Kahit anuman ang iyong pananaw, anuman ang iyong karanasan sa buhay, darating at darating ka sa punto ng buhay mo na ikaw ay magbabago. Marami na po akong nakilala, marami na po akong na-encounter ng mga tao na sa huling yugto ng kanilang buhay, sila'y nagbago. Sila'y tinanggap nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yun po yung mahalaga. At kapag nagbago yung isang tao, nabigyan ng pagkakataon na magbago, tayo matuwa. Matuwa po tayo, magalak, magdiwang, dahil ang ating kapatid ay nagbago. Katulad sa Ebanghelyo, sa prodigal son, nung bumalik yung anak, natuwa. Natuwa yung tatay. Sana ganun din po yung attitude na meron tayo. Hindi po yung attitude ng kapatid doon sa prodigal son. Gayon din naman doon sa talinghaga nung nawawalang tupa o nawawalang coin, yung pera na nawawala. Natuwa, nagdiwang. Yun po yung una. Ikalawa, sa negatibong pananaw naman, kung hindi tayo magiging maingat, sabi ko nga po kanina, sa ating pagkilatis, sa ating discernment, ito'y magdadala sa atin sa kapahamakan dahil sa dali nating magbago. Sabi ko po kaninang umaga, nung ako'y nasa vocation ministry pa, maraming mga nag-a-apply, papasok ng seminaryo, halos 90% sa kanilang sagot pag tinanong mo, bakit gusto mong pumasok ng seminaryo? Dahil gusto namin mag-serve, Father. Gusto namin maglingkod. Ilang taong ko ring narinig yun nung ako'y nasa vocation ministry. Subalit nung ako'y nalipat sa pastoral ministry, sa 3 parokyang pinagdaanan ko, San Roque Parish, Immaculate Conception, at dito sa San Lorenzo. During renewal, laging sagot ng mga laikong lingkod na naghahangad mag-alay ng kanilang buhay. Gusto po naming maglingkod sa Diyos. Lahat naman po yata tayo gustong maglingkod sa Diyos. Po. Pero habang tumatagal, yun ay nababago. Di ba? Yun ay nababago. Mula sa salitang service, to serve, maglingkod, ito'y nababago. Hindi mo na ito maririnig sa kanila.
Ano na yung maririnig mo sa kanila na madalas nilang pinag-aawayan? Hindi, joke lang. Duty. Hindi na po kami makapag-duty, Father. Busy na po kami. No? Parang sinasabi sa atin, kung hindi tayo magiging maingat doon sa pagkilate sa ating discernment sa araw-araw, mahuhulog tayo doon na dati yung mindset na service, paglilingkod, magiging duty na lang. Pag ito'y duty na lang, parang obligasyon na lang, abay, mabigat na po yan. Hirap ka ng tumugon. Para sa'yo, ito'y obligasyon na mabigat. Kung hindi tayo magiging maingat. Minsan nga sinasabi nila na, Father, bakit parang may kulang lagi sa aming ginagawang paglilingkod? Mabait naman po kami. Wala naman po kaming inaapakang tao. Nagdadasal naman po kami. Nagsisimba araw-araw. Pero parang kulang. Gumagawa naman po kami ng mabuti. Mayroong kulang, sabi nila. At isa lang lagi yung sagot ko. Marahil yung kulang ay yung pagmamahal. Yung pagmamahal. Kahit ano pong gawa ng mabuti, sumunod ka man doon, memorize mo, letra por letra, punto por punto, yung kautusan ng Diyos, kautusan ng simbahan, kung walang pagmamahal, walang pag-ibig, wala din pong laman yon. Di ba? Tingnan po ninyo sa buhay mag-asawa. Ang dami rin naman pong lapses ng partner nyo, di ba? Ang dami rin pong pagkukulang. Pero nagiging madali dahil nandun yung pag-ibig, nandun yung pagmamahal. Madaling tanggapin yung mga nangyayari dahil mayroong pagmamahal. Pero kung yung ginagawa mong paglilingkod, walang pundasyon ng pagmamahal, abay, mabigat nga po yan. Maaring tumugon ka ng oo, sumandali, okay, pero pag tumagal, bibigay ka rin. Bibigay ka rin. Kaya nga, parang sinasabi sa atin ngayon na, ayon, nakita ng mga matatanda at ng mga punong saserdote yung pamumuhay ni Juan. Subalit, hindi naman sila naniwala. Mas mabuti pa yung mga publikano at mga masamang babae, no? Dahil sila'y nagsisi, dahil sila'y nagbago. Katulad ng santang inaalala natin ngayon, si Santa Teresita ng Batang Jesus, kilala sa kanyang pagiging simple at mababang loob. Siya rin po ay dumaan sa tukso ng pagpili sa kalooban ng Diyos o sa pagsasagawa ng sarili niyang interes o naisin. Sa huli, makikita po natin sa kanyang buhay na kung talagang nais nating isuko at sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo'y pagpapalain ng Diyos. Kaya nating magampanan ng buong pagmamahal, ng buong diwa, ang pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tanong ng isang kasama, ano po ba yung sukatan ng totoong nagmamahal? Simple lang naman. Kahit alam mo na maraming mawawala sa'yo, kahit alam mo, yung isang kakilala ko, kahit alam niya na yung gagawin niya ay malaki yung epekto sa kanyang negosyo, nagawa niya pa rin isang tabi. Iwanan muna yung kanyang negosyo, yung kanyang hanap buhay, upang mag-focus doon sa tawag sa kanya ng Panginoon.
mahirap gawin po yun. Dahil maraming umaasa sa'yo. Pamilya mo, mga workers mo, yung buhay ng negosyo. Subalit lagi niyang sinasabi, Father, kapag hindi naman ako natatakot gawin yon, dahil kung ano yung kulang, kung ano yung isinakripisyo ko, yun din naman yung ibabalik ng Diyos ng buong buo, sobra-sobra pa doon sa binigay ko. Kaya po mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po madaling sumunod sa Panginoon. Pero iisa pa rin yung paanyaya. Maging maingat tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga pagtugon, sa ating mga sasabihin. Dahil ito'y maaaring makabuti o makasira sa ating kapwa o sa ating sarili. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinahamon pa rin ng Diyos ang lahat ng taong magpaunlak sa kanyang paanyayang magtrabaho sa kanyang kaharian. Batid ang ating kahinaang tumugon sa magandang pananalita lamang. Hilingin natin ang kanyang pagpapalat tulong habang nananalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamayanan ng lahat ng mga nananalig sa buong daigdig. Nawa manguna ito sa pag-ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa matuwid at makatarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat nating pinunong espiritual. Nawa maganyak tayo ng kanilang mabuting halimbawa sa pagtupad sa plano ng Diyos para sa ikalalago ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at iba pang nanunungkulan. Nawa manguna sila sa pagsunod sa batas ng bayan at sa gayoy patnubayan tayo sa pagsulong ng kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga guro, pahalagahan nawa nila ang bukasyong kaloob ng Diyos at magturo di lamang sa pamamagitan ng salita, kundi pati rin sa magandang halimbawa ng kanilang buhay, dedikasyon at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng misyonero, naway magpakumbaba sila, maging masunurin sa banal na Espiritu, at buong tapang na ipahayag ang mabuting balita sa kanilang salita at gawa, hanggang sa ang lahat ay lumuhod at magpahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, lalo na sa kabataan, nawa gawin natin ang ating mga tungkulin ng buong husay at sa pagtugon sa mahal na Birhen ng Fatima,
dasalin ang rosaryo araw-araw para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, patnubayan mo ang aming mga hakbang sa buhay nang maging laging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga asal, gaya ng kasihan mo kay Jesus na iyong anak. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay naming araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami etya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa darating na October 7, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario. Kaugnay dito ay magkakaroon po ng Grand Marian Procession na magmumula sa lahat ng areas ng ating parokya. Makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga BEC coordinator para sa oras ng pagsisimula ng prosesyon sa area. Ikatlo, ang De Paul House ng St. Vincent Seminary Complex sa Tandang Sora Avenue ay inaanyayahan ang lahat na tumangkilik sa kanilang kaagapay sa paglalakbay 2023 De Paul House Dinner for a Cause. Ito ay gaganapin sa October 14, 2023, Sabado sa St. Teresa's Quadrangle, Adamson University, Manila. Medical at pangkalusugan sa mga seminarista ng De Paul House. Ang ticket ay nagkakahalaga ng 3,000. Para sa karagdagang detalye, kontakin lamang po si Seminarian Manuel Victor sa Pitula, CM, sa numerong 0908-817-3007. Ikaapat, iniimbitahan ng Vocation Ministry ang mga kabataang edad 13 to 30 na taong gulang, single, sa gaganaping youth camp ngayong darating na October 27 to 28, 2023. Ito po ay isang overnight event. Ang layunin nito ay magkaroon ng malalim na makikipagniig kay Kristo at pag-unawa ukol sa pagtahak sa kanilang bokasyon. Kaugnay dito, kami ay kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng inyong tulong pinansyal o material para sa mga pangangailangan ng ating mga kabataan sa nasabing youth camp. Para sa mga interesado at nais dumalo o mag-donate, mangyaring makipag-ugnayan kay Ate Alma Paderes sa numerong 0956-618-055 o sa inyong mga BEC coordinators. Panglima, para po sa inyong mga pamisa o mass prayer intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harap ng simbahan bago ang mga misa o magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga numero po ng ating opisina ay 8292-5255, 0920-834-0720 o 0917-628-5217. Pang-anim, ipinapaabot po ng ating Parish Pastoral at Finance Council ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nakilahok sa mga fiesta events ang programa natin ngayong taon. Panalangin namin ang pagpapala sa lahat ng naging bahagi ng pag-aayos ng mga programa upang maging masaya at makabuluhan ang mga ito para sa lahat ng miyembro ng pamilya at pamayanan. Sa ating mga sponsors at benefactors, naway sa pamamagitan ni San Lorenzo Ruiz ay masuklian kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng pagpapala at biyaya. At panghuli, inaanyayahan po ang lahat na maglaan ng ilang minuto pagkatapos ng misa upang magdasal at magbigay pugay sa relic nila Santa Clara de Assisi at San Juan Marie Vianney.
Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.